Yung mga idol, kumusta? Ang pelikulang romantic movie na Before the Dawn na pinalabas noong 2019, movie recap natin yan mga idol. Ito ay kwento ng isang estudyante na na-in-love sa kanyang magandang guro. Ang kwento ay nag-umpisa kay Jason na siyang pangunahing karakter sa pelikula. Pinapagalitan siya ng mga magulang niya tungkol sa mga grades na nakuha niya sa school. Mahirap kasi sila at sobrang sama ng mga kaibigan niya, tapos nakita siya sa isang lugar na may kasamang kapwa estudyante na nagbebenta sa kanya ng polvoron. Bagay na ibinebenta ng kanyang kapatid na si Michael na kalaunan ay nakulong. Pagkatapos tumunog ang bell, ang bagong guro na si Lila ay ipinakilala ang sarili sa kanila bilang kanilang bagong guro sa Ingles. Nang gabing iyon, pagkatapos ng kanyang klase ay nagpakilala si Andrew sa kanya at sinabi niya na siya si Lila. Kasunod nun ay kinausap niya ang kanyang mommy sa telepono at sinabing okay lang siya doon. Sa bahay nila Jason ay pinagalitan na naman siya ng kanyang mom dahil sa pag-uwi niya ng hating gabi. Dahil ang kanyang ina ay natatakot na matulad siya sa kanyang kapatid na si Michael. Sa paaralan, pagkatapos ng kanyang klase ay naiwan si Jason at humingi siya ng tulong sa assignment ng salaysay na tungkol sa kanyang personal na buhay. Kasama ang pag-uusap na hiniling niya sa kanyang mga mag-aaral na magbigay ng salaysay tungkol sa kanilang personal na buhay. Na makakatulong sa kanya upang makilala ang bawat isa sa kanyang mga mag-aaral, ngunit bilang kapalit ay tinanong siya ni Jason, "Paano ka? Hindi ka namin kilala." Tinanong niya siya kung ano ang gusto mong malaman ng eksakto, at pagkatapos ay tumakbo siya palabas ng silid-aralan. Sa proseso ng kanyang paghabol sa kanya ay nakasalubong niya si Sean na nagpayo sa kanya na huwag sayangin ang kanyang oras sa kanya dahil isa siyang pasaway. Iginiit ni Lila na dapat niya itong tulungan dahil ito ang kanyang trabaho at ito ay humihingi ng tulong sa pagsasanay. Binati na lang siya ni Sean ng good luck. Kinabukasan ay ipinakita niya ang kanyang salaysay sa harap ng klase, at humanga si Lila sa kanya. Pagkatapos ng klase ay nanatili siya at sinabi ni Lila sa kanya na nakikita niya ang talento at potensyal sa kanya. At iyon ay maaaring makabuti sa kanyang grado sa klase. Nang gabing iyon ay may mga papel si Lila sa kanyang mga kamay at tila siya ay dumaan sa isang divorce. Kinaumagahan, pumunta si Jason sa paaralan gamit ang kanyang bisikleta. Samantala si Andrew ay nakipagkita kay Lila. At sa klase si Jason ay napansin ni Lila na parang wala sa focus at hindi makapag-concentrate. Pagkatapos ng aralin ay kinausap niya ito tungkol dito. Sinabi ni Jason na dahil iyon sa pressure sa kanya ng magulang niya. Nag-alok si Lila na bibigyan siya ng ekstrang oras sa klase ng 30 minuto kada araw. Ikinatuwa naman iyon ni Jason at inabot niya ang kanyang assignment. Kinagabihan si Lila ay nasa bar kasama si Andrew habang tumatagay. Sa kaparehong bar ay naroon si Jason na pinapanood ang kanilang mga kinikilos. Nalasing si Lila, pinasakay siya ni Andrew ng taxi at pinauwi na siya. Kinabukasan sa oras ng tanghalian ay nakita niya si Jason na palihim na lumabas ng school at hindi siya pumasok sa klase niya. Nagalit siya sa hindi pagpasok ni Jason sa klase niya, nangako ang binata na hindi na niya uulitin at nakiusap siya na huwag na niya itong sasabihin kahit kanino dahil magdudulot ito ng matinding gulo sa kanya. Sinabi ni Lila na hindi niya ito gagawin dahil hindi ito makakatulong. Dahil doon ay hinawakan ni Jason ang kamay ni Lila sa isang romantikong paraan, ngunit itinulak niya ito palayo at inisip na tinutokso lang siya nito. Nang gabing yun habang umuulan sa labas at kausap niya ang kanyang mom, biglang lumitaw si Jason sa pinto na duguan ang mukha. Pinutol niya ang tawag sa ina at linapitin siya. Pagkatapos ay gusto niyang malaman kung ano ang nangyari sa kanya, ngunit hindi niya sinabi ang anumang bagay, sa halip ay nagalit siya. At nang siya ay paalis na pinigilan siya nito at inalok na ihahatid. Habang pauwi sinabi ni Jason na tumigil muna sa lugar na maganda ang tanawin, at tinangka na tuksuhin siya ng halik. Pumalag siya at bumalik sa sasakyan at nagmaneho pauwi kila Jason. Pagkadating nila, sinabi ni Lila na hindi dapat mangyari yon sa pagitan ng guro at estudyante, at hindi na dapat maulit. Bumaba si Jason sa sasakyan na galit. Sa kasunod na araw sa school, hindi sila nagpapansinan. Samantala, habang naglilinis ang ina ni Jason ay nakita niya ang grado ng anak na tumataas na. Lumapit ito sa kanya habang abala siya sa kakatingin sa mga picture sa FB ni Lila. Tinanong siya ng ina kung paano niya nagawa yon. Sinabi naman ni Jason na dahil iyon sa bago niyang guro, lihim na natuwa ang kanyang ina. Dahil ngayon lang umayos ang performance ng anak niya. Makalipas ang ilang oras ay muling lumabas sina Lila at Andrew sa iisang bar, pero napakaraming tanong ni Andrew tungkol sa dati niyang buhay na ayaw na niyang pag-usapan dahil hindi siya komportable. Si Jason ay naroon uli sa bar sa gabing yun. Nang pumunta si Lila sa banyo ay sinundan siya nito.
paglabas niya sa banyo ay nakasalubong niya si Jason, may nangyaring chemistry sa pagitan nilang dalawa, ngunit nagawa niyang labanan ito at bumalik sa mesa kasama si Andrew. Umorder pa siya ng mas maraming inumin ngunit naguguluhan siya, nagdahilan siya tungkol sa kanyang ina at umalis. Nasa iisang bar din si Sean, kaya sinamahan niya si Andrew. Sa bahay ni Lila ay kinatok ni Jason ang pinto, alam niyang masamang ideya iyon, ngunit hinayaan pa rin siyang makapasok sa loob, at naganap ang masayang gabi sa kanilang dalawa. Sarap! Kinabukasan sa paaralan, sinabi ni Lila kay Jason na kung ano man ang nangyari sa kanila ay tapos na iyon, gusto ni Lila na maging magkaibigan lang sila. Pumayag si Jason at sinabing bibigyan niya muna ito ng regalo at babalik na sa normal ang lahat. Kasunod nun ay hiniling niya na ipikit ang mata ni Lila at sinuot ang kwentes sa leeg niya. Sobra natuwa si Lila. Kinagabihan kausap niya ang kanyang mom tungkol sa nakilala niya umano na mas bata sa kanya, ang kanyang mom ay masaya para sa anak. Ang hindi niya sinasabi ay estudyante niya ito. Sa kasunod na araw, si Jason ay nagtago sa kanyang sasakyan, masaya silang nag-date ng palihim. Kwento ni Lila na ikinasal na siya dati, at kung paano siya sinasaktan ng ex niya. Nangako si Jason na hindi niya ito sasaktan at nagpicture sila. Alam ni Lila na bawal yun lalo na pag may nakakitang iba, pero dahil in love siya ay hinayaan niya na mag-selfie sila. Isang araw habang nililinas ng nanay ni Jason ang kanyang silid ay tiningnan niya ang kanyang telepono at nakita ang mga larawang kuha niya, kalaunan nang pumunta siya sa bagong guro ni Jason sa paaralan upang pasalamatan siya sa kanyang trabaho na pagtanto niya na siya ang nasa larawan kasama ang kanyang anak at nagalit siya. Sinabi niya sa kanya na tapusin ang anumang binabalak niya sa kanyang anak, bago siya umalis ay may napansin ang pinuno ng paaralan sa nanay ni Jason at Lila, sinabi ni Lila na dahil iyon sa tawag na natanggap niya, ngunit gayunpaman ay masaya ito para sa kanya dahil tumataas ang grades ng anak. Nang umuwi si Jason sa kanila ay pinagalitan siya ng nanay niya sa kanyang ginawa. Ayon kay Jason mahal niya ang guro niya at wala siyang pakialam sa agwat ng kanilang edad. Galit na galit siyang lumabas ng bahay ngunit kahit papaano ay sinusubukan siyang ipagtanggol ng kanyang ama. Samantala si Lila ay nagpasya na sabihin sa kanyang ina ang tungkol dito. Nagalit ang kanyang ina dahil ang kanyang anak na babae ay maaaring makulong. Pinuntahan si Lila ni Jason pero tumanggi na siya na magkita pa sila, nauwi iyon sa pagtatalo nila at pinaalis niya si Jason sa bahay niya. Ilang sandali habang nakaupo siya sa sofa at nag-iisip sa lahat, isang sulat ang tinulak sa ilalim ng pinto. At nang makita ito ay kay Jason na humihingi ng tawad at nagsasabi kung gaano niya ito kamahal, kaya binuksan niya ang pinto para sa kanya. Binigyan siya ng mga bulaklak at pareho silang nagyakapan. Iminungkahi ni Jason na umalis sila ng bayan ng magkasama, at pinag-isipan niya iyon. Kinabukasan habang nagdadrive siya papuntang school ay nakasalubong siya ni Jason sa compound at nagtatanong sa kanya kung nakapag-isip na ba siya. Samantala si Andrew ay nasa di kalayuan at pinapanood sila, nakita niya ang paraan ng paghawak ni Jason sa kamay ni Lila, nagsaselo siya dahil natalo siya ng isang estudyante kay Lila. Nang gabing iyon, si Lila ay nasa silid-aralan mag-isa nang si Andrew ay nagpasya na salakayin siya. Nakita siya ni Jason na nasa isang masamang kalagayan, at sinabi niya sa kanya ang lahat ng nangyari sa paaralan. Kinabukasan sa school ay galit pa rin si Jason dahil sa ginawa ni Andrew kay Lila, kaya nakipag-away siya sa kanya. Inaresto siya ng mga pulis at nakonsensya si Lila. Dinala siya sa istasyon ng pulis, at inareglo siya ng kanyang ina. Habang naghihintay si Lila sa labas at gusto niya itong kausapin, pero hindi siya pinayagan ng ina ni Jason. Sinabihan pa si Lila na iwan na lang ang anak niya, at bumalik sa pinanggalingan niya. Malungkot si Lila at gusto niya sanang kumustahin si Jason, hindi na din ito uma-attend sa klase niya, kaya lalo siyang nakonsensya. Kaya tinawagan niya si Andrew para magkita sila. Sinabi niya sa kanya na huwag magsampa ng kaso laban kay Jason o kung hindi ay kakaladkarin din siya nito para sa pag-atake na ginawa niya sa kanya, inutusan din niya itong magbitiw sa paaralan na kailangan niyang gawin dahil wala siyang pagpipilian. Kalaunan ay pinahintulutan si Jason na bumalik sa paaralan at nagpasya si Lila na umalis sa bayan nang wala si Jason. Dahil doon ay nasaktan si Jason at umiiyak. Hindi talaga lahat ng pag-ibig ay nagiging masaya. Kung minsan ay pinagtatagpo lang ang magsing-irog ngunit hindi naman nakatadhana. At dyan na po nagtatapos ang video mga idol. Hanggang sa muli, goodbye.